Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bagong segment na ito, ginawa ko ito dahil maraming nagme-message sa akin araw-araw. Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya para isahan na lang ang pagsagot natin, gumawa na ako ng regular na segment. Ito na po yun, ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi po kayo nakafollow sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. At lagi nyo na pong abangan, araw-araw, ito pong ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, nasasangkot na naman sa panibago na naman na land grabbing issue. Pangangamkam ng lupa, pangagaw ng lupa itong mga bilyar ha. Ha? Ito naman ay doon naman ito sa itong huling kaso namang ito nabalita sa Billionaire News Channel. Doon ito sa Molino, sa Bacoor, Cavite. Talagang ang mahal na ng mga lupa diyan eh. Ang mahal na kasi dinidevelop na talaga yung mga areas na yan. Siyempre ang negosyo ng mga bilyar ay real estate. Diyan sila yumaman ng todo. Kaya lang, mayroong mga tinatamaan na mga karaniwang tao, mga mahihirap na mga mamamayan, tulad nitong pamilya Alonso doon sa Bacoor, sa barangay sa Molino, sa Bacoor, Cavite. Mga 2.5 hectares, malaki na 'yan, Mahigit 2 hektarya na lupa na agricultural land dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon dito sa pamilya Alonso, napanood natin yung interview ng Billionaire News Channel, matagal na daw nilang binubungkal yung lupa na yan, parang 1968 pa. Inaward yan sa kanila ng DAR, sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mayroon pa silang pinakitang titulo nang in-interview sila ng mga staff ng Billionaire News Channel. Kaya matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, hindi ito squatter. May titulo silang hawak at land reform, CARP. Ibig sabihin, priority ito. Kasi social justice yan. Hindi pwede yan basta-basta baliwalain. Mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, ang sabi dito, basta na lang pinasok ng mga gwardiya, mga nakabonet pa ng mga gwardiya. Pinagsisira ang kanilang mga bakod sa kanilang mga bahay, binubuldoser na yung kanilang mga tanim. Kaya talagang galit ang mga tao. May isang in-interview, isang lalaki galing sa pamilya Alonso, sabi niya, pumunta pa daw doon si Cynthia Villar. At tinanong niya pa nga daw bakit daw kinukuha ang kanilang lupa. Ang sabi daw ni Cynthia Villar, nabili na daw nila yon. Kaya kumbaga, ang kiniklaim ng anya na nila Cynthia Villar ay nabili na nila ang lupa na yon. Kaya lang, yun na nga, ang nirereklamo ng mga tao, hindi nila ito binenta kanino man. At titulado ang lupa sa kanilang pamilya. At matagal na nilang binubungkal ang lupa, sakahan ito, irrigated pa nga daw ito eh. Kaya medyo matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong issue na to. Naglabas na ng statement si Cynthia Villar. Napanood din natin yung sagot niya. Ang sagot niya, hindi daw siya bumibili ng lupa kasi bawal daw. Nasa gobyerno siya, bawal daw yun. Pangalawa, sabi niya, yan daw ay moonwalk property daw yan. Moonwalk property at na-transfer yan sa isa na namang entity sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement. Hindi naman, dinitalye ni Cynthia Villar, paano sa kanila napunta yan. Pero ang sinasabi ni Cynthia Villar, may bintahan ng lupa yan at nabili daw yan ng Moonwalk Corporation. Kaya tinatawag na ngang Moonwalk property.
Anyway, kailangan talagang matulungan itong mga magsasakang ito dahil kini-claim nila hindi naman nila bininta ang lupa, kanila ito matagal na, titulado ito, may pinakita pang mga titulo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang naano itong mga magsasakang ito dahil lumapit na sila sa barangay, sa bayan, sa mga opisyal ng gobyerno, hindi naman sila natutulungan. Sabi nga nila, ang hirap talaga kapag ang kalaban mo ay makapangyarihan. Kaya ito mga kabunyog, panibagong issue na naman ito sa pamilya ng Bilyar, no? Ang dami ng problema ng pamilya Bilyar, no? Mga kabunyog. Mayroon silang criminal case na kinakaharap sa DOJ ngayon, nagpe-preliminary investigation na yun. Ayun, manipulation ng mga presyo ng kanilang mga lupa, overvaluated. Mayroon din silang kaso ng insiders trading. Yung mga kaso na yan, manipulation sa insiders trading, mga criminal cases yan. Ang nag-file niyan sa DOJ ay mismong Securities and Exchange Commission. Ongoing na ang ang preliminary investigation. Hiniling sana ng pamilya Bilyar na ilipat muna, ibalik muna sa SEC para yata mag-imbestiga pa, pero hindi pumayag ng DOJ. Tuloy-tuloy na daw ang investigasyon. Ito na naman, alam naman natin, noong nakaraang mga buwan, ang mainit na issue sa kanila, yung prime water, kanila rin yun. Na napakapalpak din ng serbisyo pero mahal ang singil. Pagsusupply ng tubig, lahat na lang halos ng negosyo nitong mga Bilyar, punong-puno ng mga ng mga kaso, problema. Ito nang huli nasasangkot pa sa land grabbing. Actually, hindi lang yan. Hindi lang naman yan sa Bacoor. Ngayon lang yan, yan lang ang tumampok ngayon. Pero marami na rin ganyang mga issue dito sa pamilya Bilyar. Kaya, anyway, abangan natin kung anong mangyayari dito. Pero yun nga, pinapanindigan ng pamilya Alonso sa kanila ang lupa at hindi nila ito binenta, titulado ito. Ang sabi naman ni Cynthia Bilyar, moonwalk property daw yun, nabili na daw yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan na lang natin kung anong mangyayari dito sa kaso na namang ito na kinakaharap ng pamilya Bilyar tungkol sa land grabbing. Itong si JB Ejercito. Ano ba naman itong si JB Ejercito? Si JB Ejercito ay chairman, mga kabunyog, chairman ng Senate Ethics Committee. Ito ang tumatayong chairman ng Ethics Committee ng Senado. So bilang chairman ng Ethics Committee, lahat ng mga reklamo tungkol sa mga sa ethics ng mga senador sa kanya dumadaan. Kaya lang, nitong huli, nag-meeting sila. Ang kaagad-agad, sabi nito ni JB Ejercito, ano daw? Anong sabi ni JB Ejercito? Hindi naman mapaparusahan si Bato kasi wala na pa naman daw sa rules yung tungkol sa pagiging absent. Wala daw yun sa rules. Ano ba itong JB Ejercito na to? Akala ko ba ang sabi nito, siya ang mabuting Estrada? The good one, di ba? Yun ang pinagmamalaki niya kumpara kay Jinggoy. Hindi niya man sinasabing si Jinggoy ang pinapatungkulan niya, parang si Jinggoy yung bad one, siya yung good one. Lumalabas dito. Hindi rin maganda ang mga stand nito ni JB Ejercito. Tulad niyan, tungkol diyan sa ethics committee, ethics na yan, complaint kay Bato. Hindi daw pwedeng disiplinahin si Bato tungkol sa pag-absent. Kasi wala naman daw yun sa kanilang rules. Ganun pa yun. Dahil wala sa rules. Ibig sabihin, kapag may ginawa ang isang senador na kabulastugan dahil wala dun sa rules, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-entertain yung reklamo laban sa kanya. Yun lang palang nandun sa rules. Paano kung may ginawang mga mga kabulastugan na hindi na nararapat sa isang senador? Tulad niyan, pag-absent ng ilang buwan na, tapos hindi mo didisil. Anyway, ang isa pa ditong nakakaano dito kay JB Ejercito, hindi raw siya pipirma doon sa Senate Blue Ribbon Committee Report. Yung yung ginawa ng komite ni Senador Ping Lacson, yung nirerekomenda na kasuhan si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva,
yung actually inadjust na nga yung rekomendasyon eh, hindi na nga kasuhan ang recommendation eh. Ang recommendation na doon isa ilalim sa preliminary investigation. Oh, pinaano na, tinone down na kumbaga ni Ping Lacson yung rekomendasyon. Pero hindi pa rin pumipirma hindi pa raw pipirma itong si JBRC to. Ang sabi ni JBRC to, kailangan daw muna kasi dapat yung mga kongresista daw kasama doon sa kakasuhan. O bakit daw hindi kasama? O kaya hindi daw siya pipirma. Hindi niya ba naintindihan na partial report pa lang yun? Partial Senate Blue Ribbon Committee report. Ang linaw-linaw ng partial. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon. Kaya lang, mahaba-haba na rin ang investigasyon. Gusto na ni Senador Ping Lacson, yung na-cover na ng nakaraang investigasyon, gawa na ng partial report. O doon sa partial report, yan yung mga na-cover na yung investigasyon na nabanggit nga, nadawit nga si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Pwede nang gawan yun ng partial. Sa susunod na mga araw, di kung yung tungkol naman sa mga kongresista ang imbestigahan, doon na yun mababanggit. Ano ba tong si JBRC to? Oh. Ang malinaw dyan, hindi niya kayang pumirma sa isang report na nagre-rekomenda na imbestigahan isa ilalim sa preliminary investigation ang kanyang mga kaibigan na si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Barkadahan kasi sila sa Senado. Yan ang problema diyan. Oh, yan yung problema diyan. Tanggapin niya na barkadahan sila. Oh, sila nila Mig Subiri ganun din, si Win Gatchalian. Pumirma na sila diyan, binawi pa dahil bakit? May barkadahan nga. Ah, barkada nila si Chis, barkada nila si Villanueva. At hindi sila pipirma sa isang report na nire-recommendang isa ilalim sa preliminary investigation. Yun na yung dahilan. Aminin na lang nila yon. Ito naman si JBRC ito kung ano-ano pampalusot. Sasabihin niya pa, wala kasi doon yung tungkol sa mga kongresista eh. Dawit din naman sila sa anomalya, bakit wala doon? O dapat daw kasama doon. Doon kasi sa naging pagdinig, so far, wala pang tungkol sa mga kongresista. Alangan namang ilalagay mo yung tungkol sa mga kongresista, hindi pa naman naku-cover ng report. Partial pa nga lang yun. Sa susunod na mga araw, kung ipapatawag yung mga kongresista, di doon mailalagay ang mga kongresista na yan. Ano ba naman to? Nakakalungkot lang na dapat ilabas na yung report na yan. Kasi matagal na yan eh. Kaya lang, nagpuprotektahan nga kasi sila, itong mga senador. Barkadahan. Actually, 4 lang ang pumirma. Si Lacson, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros. Yung mga may prinsipyo lang talaga. Yung iba wala. Pumirma na yan dati si JB Ejercito, Win Gatchalian, Mig Subiri, binawi. Siguro tinawagan nila, pinakiusapan nila Villanueva sa ni Chis Escudero, ni Jinggoy. Kaya, ngayon, sabi ni JB, hindi raw siya pipirma. Ang rason niyang ginagamit, wala daw dun yung mga kongresista eh. Partial nga eh. Actually, ang title niyan, Partial Senate Blue Ribbon Committee Report. Hindi pa tapos ang investigasyon. Gusto lang ni Senador Ping Lacson maglabas na ng report kasi mahaba na yung na-cover. Okay. Pero hindi ibig sabihin, tapos na yung Blue Ribbon Committee investigation. Mag-i-investigate pa. Kaya lang, ano tong si JBR, akala ko pa naman the good one daw siya eh. Kahit dun sa ethics complaint laban kay Bato, hindi daw nila pwedeng maparusahan si Bato. Ano ba yan? Anong klase bang chairman ito ng ethics committee? Anyway. Mga kabunyog, posibleng mapaaga ang desisyon kay Duterte. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, ang tinutukoy na desisyon doon sa confirmation of charges hearing. Mapapaaga ang desisyon. Paano mapapaaga? Di ba kasi within 60 days? Within 60 days simula kailan? After nung last day ng hearing yung confirmation of charges hearing. Di ba nagkaroon ng hearing noong February 23, 24 saka 25
627. Napanood nga natin yun. Kinover pa nga dito sa mga channels ko. O ngayon, ang ano doon mga kabunyog, ano yan, 60, within 60 days, magdidesisyon ang pretrial chamber kung kung may sufficient evidence para mag-proceed sa trial. Yan yung confirmation of charges hearing eh. Ngayon, kung wala namang sufficient evidence, hindi na magpo-proceed ang trial. Pero kung may sufficient evidence, magpo-proceed na ang trial. So importante yung confirmation. Pero pwede ring sabihin na kulang pa ang evidence, mag-produce pa. Pwede 'yon. O kaya baguhin ang ng kaso, hindi crimes against humanity. Magde-decide ang pretrial chamber kung sufficient ang evidence, proceed na sa trial. Kapag ganyan ang naging desisyon ng pretrial chamber, magpe-prepare na. Mga 6 to 8 months ang preparation ng mga testigo, ebidensya. After 6 to 8 months, proceed na sa trial. Tuloy-tuloy na yan. Mga 3 years yan, to 5 years. Matagal. Pero, so, ang importante, itong desisyon, ko-confirm ba ng ICC Pretrial Chamber 1 yung mga charges? Or, sa tingin ng pretrial chamber, hindi pa sapat ang ebidensya, pa muna, tingnan pa kung may mga ebidensya pa, or wala talagang sapat na ebidensya, na yan, wala yung yung kaso na yan. Kaya, yan yung mga posibleng maging desisyon ng pretrial chamber. Kailan ilalabas ang desisyon? Supposed to be within 60 days after nung last day ng hearing, which is February 27. So, pero ang sabi nga ni Attorney Gilbert Andres, mukhang hindi na aabuti ng 60 days. May namomonitor daw sila na lalabas na. Lalabas na ang desisyon. Baka after Holy Week or lalabas na yan. April. Hindi na aabuti ng 60 days. Kaya medyo mga kabunyog, mga kababayan. Pagkalampas lang yata ng birthday ni Duterte. Kasi magbe-birthday na si Duterte sa March 28 eh. Malalampasin lang yata yung kanyang birthday. At saka Holy Week. Kasi Holy Week na yung period na yan. After 28, Holy Week na eh. So, maganda naman ito na lumabas na yung desisyon. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, mapapaaga ang paglabas ng desisyon. Bakit kasi mapapaaga? Hindi naman kasi komplikado yung kaso ni Duterte. Hindi naman komplikado. Madali. Saka napakaganda ng presentation ng prosecution. Saka nung abogado ng mga biktima. Napakaganda. Napakalinaw. Kung ebidensya din lang ang hahanapin, tad-tad ng ebidensya. Kung mga testigo din lang ang hahanapin, tad-tad ng mga testigo. Ang walang testigo, walang ebidensya, ang defense. Si Kaufman ang walang ebidensya at testigo. Yun ang malinaw na nakita doon sa 4 na araw na hearings nung confirmation of charges hearings. Si Kaufman ang nalagay doon sa alanganin. Wala naman siyang testigo at ebidensya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, tama lang na mapapaaga yan dahil nga matagal na ring pinag-aralan yan itong mga pretrial court judges na to. Alam na nila yan. Saka kitang-kita naman doon sa hearings na ginawa. Yung mga elements ng crimes against humanity, kitang-kita eh. Yung mga ebidensya at testigo, talagang pinaplas pa sa yung mga videos na mga sinabi ni Duterte, pinangalanan yung mga co-perpetrators, ano ang kanilang naging roles. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang inaasahan naman na magiging madali para sa ICC Pretrial Chamber 1 na mag-decide. Kung ang tanong lang naman, tama ba yung charges? Yung charge sa kanya na crimes against humanity, dapat ba itong i-confirm? Sufficient ba ang evidence para mag-proceed sa trial? Kung yun lang naman mga tanong, talaga namang kitang-kita
dapat i-confirm ang charges at sufficient ang evidence para mag-proceed sa trial. So, lalabas na yan, abangan na natin mga kabunyog, mga kababayan, malapit na, Kaya na ito, kumbaga magsisimula na tayo sa trial talaga. Actually, ang nag-delay nito ng kaso ni Duterte, si Kaufman din kung ano-ano mga delaying fix ang ginawa. Actually, ang confirmation of charges hearing na yan na ginawa nitong February 23, 24, 26, 27, dapat yan September 23 pa eh. Ako nga, nakabili na ako ng ticket noon. Kasi, nakakuha na rin ako ng clearance sa ICC. Kasama sana ako doon sa gallery na yon, manunood nung hearings. Nakabili na ako para sa ilang araw na tickets doon sa The Hague. Noong September 23, nakakuha na ako ng mga hotel reservations. Tapos biglang nag-request si Kaufman, wag daw munang ituloy. Unfit to stand trial daw si Digong. Pinagbigyan. Okay. Wag na muna nating ituloy. Tumuloy ako, pumunta pa rin ako doon kasi sayang ng mga binili kong tickets at reservations sa hotels. Tumuloy pa rin ako sa, 'di ba, nung September 23. Tapos itong natuloy na February 23, hindi na ako. Siyempre gastos na, magastos. Pero ang ibig kong sabihin, ang nag-delay niyang mga hearings na yan si Kaufman. Bakit niya dinelay ng dinelay? Kasi wala ngang matibay na ebidensya. Wala ngang matibay na mga testigo siya. Delaying tricks na lang ang ginamit. Ganun yung ginawa ni Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan. Pero natuloy na noong February 23, 24, 26, 27. At ang hinihintay na lang desisyon. Ang nakalagay sa rules within 60 days. Pero hindi na aabuti ng 60 days. Magdi-decide na. Okay? Magandang balita yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.